Yung marami kang customer tapos kulang na yung pambili mo ng stock, wala pa ring tatalo sa makiusap lang technique, 'yan. So, hello mga boss, kumusta kayo diyan? Magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Christopher Orbillo, ang may-ari ng Blesildas Special Pansit Kabagan, ang guro sa umaga, negosyante sa gabi, pati na rin 'pag weekend, ayan. So, isa ka bang mayroon ding food business katulad ko na dumating ka sa point na dinagsa ka ng customer, marami ka ng customer pero yung puhunan mo, yung pambili mo ay kulang na. Yan, so laking problema talaga yan. Ano yung mga technique para masolusyonan yan at nang tuloy-tuloy yung pagbebenta mo? Hindi yung lagi kang naubusan ng stock. Para tuloy-tuloy na mayroong customer na nakakaalam sa negosyo mo. Ayan. So, eto mga boss, makuwento ko lang. Nung nasa early stage itong aming Pansit Kabagan business, yung aming kaunting puhunan nagkakasya pa. Yan, kasi mga mangilan-ngilan lang din naman ang pumupunta dito. Pero kahit na kokonti lang yung mga pumupunta dito, ginagalingan namin. Ginagawa namin yung best namin para mapagsilbihan sila ng maayos. May lutuhan sila ng masarap na pansit kabagan. Yan. At sinisigurado namin na kapag kumain sila dito ay komportable sila. Yung bang parang kumakain lang sila sa bahay nila, yung habang na kumakain, nakakapagkwentuhan silang magbabarkada or magpapamilya. Ayan. Kaya ang nangyari mga boss, dahil ganun yung ginagawa namin, kahit nandito lang kami sa bahay lang pwesto namin, na-appreciate ng mga tao dito sa amin. Kaya ayun, mabilis naging usap-usapan itong pansitan namin dito sa lugar namin. Kaya maraming mga na-curious, ayan, at sinubukan, triny din itong aming negosyong Pansit Kabagan. Ayan, dito sila nagmemeryenda, yung mga nagtatrabaho sa mga government offices dito sa amin. Ayan, so merienda, pananghalian, dito na sila pumupunta kasi nagugustuhan talaga nila. Ang naging problema, lagi na kaming naubusan ng stock, lalong-lalo na yung karne ng baka na pan-toppings, bilis maubos. Ayan, kaya nagkaproblema kami doon. So may mga times na may mga pumupunta dito pero wala na kaming mai-serve, wala na kaming pan-toppings at nakakahiya, ang laking problema. Ngayon, ang naging solusyon namin mga boss, dahil meron akong naging suki na puntahan, bilihan ng karne ng baka. Kinausap ko siya kung pwede na bigyan niya muna ako ng ganito karami. Yan, so bigyan niya muna ako ng 7 kilo, gano'n, 10 kilo. Mga nung nagsisimula kami mga lang, mga 3 kilo hanggang 5 kilo, gano'n. So ayun, yun yung pinagsimulan naming binibili. Pero nung nagkukulang na, nag-uusap ako na pwede ba bigyan niya muna kami ng karne ng baka, pero after 3 days muna namin bago bayaran. Ayan. So dahil nga sa lagi akong bumibili sa kanya, pumayag naman. At ayun, hindi na kulang man yung pambili namin ng karne ng baka, stock sana sa araw-araw, dahil sa diskarteng makiusap sa mga supplier, nagawa namin na mapagkasya yung kaunting puhunan namin. Ayan, dahil nga binibigyan niya muna kami ng terms ng araw, palugit para magbayad ng buo. So nabenta na namin yung produkto, pero hindi pa namin nabayaran. Kaya ayun, ang laking tulong. Lalong-lalo na kung maliit lang yung puhunan mo na nagsisimula sa food business. Ayan. So, yun yung isang technique.
at tinatawag nga nila ito na postpaid. Ayan. Makuha mo muna yung raw materials sa supplier, maibenta mo muna bago mo bayaran. Ayan. Kaya isang technique para magkasya yung puhunan. Yun. So yun yung naging solusyon namin. At meron pang isang technique na kung saan ang ginagawa din namin is sample may mga magbe-birthday. Ayan, may magbe-birthday tapos gusto nila maghanda ng isang bilaong pansit kabagan. So ang ginagawa nila, nagcha-chat sila tapos nagpapa-reserve. Ayan, papa-reserve sila ng ganyan. Pero ang ginagawa namin is sinisingil muna namin sila. Ayan, so matagal pa yung birthday niya. Sample, sa July 5, ganon. Sample, July 5. Pero ano pala ngayon, nagpa-reserve siya ng June 27, ganon. So, bago pa man dumating yung July 5, nasingil na namin. At sa paraan na yan, mayroon na kaming may bili ng stock, pero hindi pa namin dinideliver yung produkto. So, ang gandang technique mga boss. Magandang technique siya. Sinisingil mo muna yung customer bago mo i-deliver. Ayan. So, isang technique or paraan para kapag nagkukulang ka sa puhunan ay malaking tulong para mapunan yung pangangailangan mo at makapagpatuloy sa iyong operation sa pagninegosyo. So, ang ganda mga boss, pagdating sa supplier, kunin mo muna yung raw materials. After 3 days bago mo bayaran. Yan. Pag sa customer naman, kunin mo muna yung bayad niya bago mo i-deliver. Ayan. So, mga simpleng technique para at least magkaroon tayo ng sapat na puhunan araw-araw at makapagpatuloy tayo sa buhay pagninegosyo. So, ayun, ang natutunan ko mga boss sa simpleng negosyo na to, pansitan business, ang natutunan ko is hindi problema yung puhunan. Yan, hindi problema yung puhunan na pera kung madiskarte ka. Kasi laging nagkukulang ang puhunan mga boss, laging nagkukulang ang pera. Kaya kapag hindi mo nasolusyonan yung problema na yun, maaaring lagi kang naghahanap ng pera para makapagsimula or makapag-execute. Kasi lagi kang naghihintay na magkapera muna bago ka makapagbenta, ganun. So, at yun yung mahirap mga boss, yun yung mahirap na gawin kasi walang magbibigay sa'yo ng pera kung wala silang nakikita or patunay na nagtatrabaho ka. Kaya ayun, para magkaroon tayo ng magandang profile kahit kulang tayo ng puhunan, diskarteng makiusap lang ay napakalaking bagay. Ayan. At natutunan ko rin mga boss sa simpleng negosyo na to, sa pansitan na to, ay yung maging tapat at hindi manloko or makapanlamang. Kasi kapag hinaluan natin yung negosyo natin ng mga kalokohan, ganun, yung nanlalamang tayo, masisira yung pangalan natin. At yun nga, yung pangalan natin mismo, yung kredibilidad natin mismo, yung napakaliking puhunan natin. Pero kapag ito ay nasira, wala na. Ayan, lagi tayong nakaasa sa pera. Ayan, so ang natutunan ko ay hindi mo kailangang maghintay ng maraming bulto ng pera para makapag-execute, makapagsimula, or move forward dyan sa binabalak mong negosyo. Ayan, hindi problema ang puhunan kung madiskarte ka. Ayan, magaling kang makiusap. Tapos
magiging effective lang yung pagkikipag-usap mo kapag hindi sira yung pangalan mo. Yan. Yan. May maingay na motor. Pag hindi sira yung pangalan mo, yung credibility mo sa ibang tao. Kasi kapag makita naman nila na maganda kang kausap, maayos kang kausap, ayan, hindi ka nanlalamang, hindi ka nanloloko, nagiging totoo ka, ayan, hindi ka mahirap pahiramin or hindi ka mahirap pagkatiwalaan. So, ayun, pangalagaan natin yung ating kredibilidad, ang ating pangalan. Para dumating man sa point na kulang tayo ng puhunan, isang malaking tulong ito. At pwede nating magamit para makapag-move forward pa rin kahit kulang-kulang tayo sa puhunan. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas, ang ano nga nila dito is kapag wala silang nakikitang progress sa'yo, mahirap kang pagkatiwalaan ng pera. Kaya ayun, kailangan nating dumiskarte at pangalagaan ang ating pangalan at kredibilidad. So ayun, ang gandang mga bagay na natutunan ko, mga boss. Ayan. So ayun, sinishare ko pala itong bagay na to, mga boss, kasi marami sa ating mga Pinoy yung gustong magnegosyo, gusto ring magtagumpay, umangat. Katulad ko rin na isa ng guro, pero gusto ko pa rin makapag-level up sa buhay. Yan, sinishare ko to kasi naniniwala ko na kapag mas marami tayong mga Pilipinong nagnenegosyo, mga may puso, mababait, yan, na Pilipinong nagnenegosyo, malaki yung maimbag natin sa bansa natin. Yan. Kasi ang negosyo, kapag naging successful yan, ang laki yung kapangyarihan mo na baguhin yung isang bagay. Kasi meron kang makinarya, which is yung pera. Yan. Kahit gusto man nating baguhin yung isang bagay, kung wala tayong resources, hanggang sa isip lang natin yun. Kaya kailangan nating galingan, pagbutin nating magnegosyo, mag-create, mag-produce ng mga produkto na pwede nating ibenta sa ibang bansa. Hindi lang yung pupunta tayo doon, or hindi lang yung oras natin ang ibinebenta natin sa ibang bansa. Ayan. Para at least kahit nandito tayo sa Pilipinas, okay yung buhay natin at kumikita kasama ang ating pamilya. Yan. So yun naman yung mahalaga. Kaya ayun, sa mga katulad ko na nagsisimulang magnegosyo, yan. So sa mga natutunan ko na yun ay malaking bagay na pwede nating gamitin para kahit wala tayong puhunan, kulang yung puhunan natin, ay makapagpatuloy tayo sa laban ng buhay pag ninegosyo. So, ayun, nga pala, mga boss, sa mga nanonood ngayon dito at sakali mang mapadpad kayo dito sa amin sa Flora Apayao, yan, iniimbitan ko kayo na matikman ang aming special pansit kabagan. Yan, so masarap kumain dito tayo sa Kubo. Yan, aswak ito sa magbabarkada, pamilya, yan, food trip tayo ng pansit kabagan. Tikman nyo po yung aming pinagmamalaking produkto. Yan. Dito lang yan sa Poblacion East, Flora Apayao. Yan. So, kita-kits tayo dito, makapagkamustahan na rin. So, yun lang, mga boss. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa pagsubaybay sa channel na to. God bless sa ating lahat. Magandang gabi. Bye-bye.